Hello po. Magandang umaga at magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Saan man tayo na nakatira sa panahong ito o saan man tayong location, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw. Sa araw na ito, ako po ay magpakilala sa inyo. Ito po ay ang kauna-unahan nating paggawa ng ah, reaction video or commentary video. So, ako po ay magpakilala sa inyo. Tawagin niyo lang po akong Kuya Jim sa Biz Break channel. Bagong gawa ko lang ito, mga 1 month pa lang ako nag-umpisa. May mga uploaded video na ako, pero ito ang kauna-unahan kong paggawa ng um, reaction video. Sa mga kapapanood lang o sa mga kapanood nito sa mga susunod na mga araw, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na subaybayan niyo ako at tulungan niyo ako na mag-grow itong channel na ito. Kasi ito lang ang paraan na makabigay tayo ng contribution dyan sa political aspect natin dyan sa Pilipinas. Hindi na tayo magtagal. Ako po ay magdala sa inyo ng isang issue ngayong araw na ito tungkol sa pangyayari dyan sa TRICOM hearing dyan sa Congress. At ito, ipapakita ko sa inyo ang napili nating gawing issue ngayong araw na ito. At sana magustuhan niyo at kung sakali man nagustuhan niyo, ipaki-likes na lang at kung maaari i-share niyo at konting pabor lang po kung pwede niyo i-subscribe tong channel ito para matulungan natin itong mag-grow. Ito na, hindi na tayo magtagal pa. Okay, Chairman Abante, please continue. Mr. Chair, thank you. Andito po pa si Miss Joey Cruz. Miss Joey Cruz, andito po ba? Yes, Mr. Chair. Okay, Chairman. Asan po siya? Asan po siya? Ayan. Oh. Gusto ko lang po alam nyo, sa totoo lang, marami po akong natatanggap na bashing eh. Hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin yon. Katulad ni Kabayan, hindi ako naiinsulto, hindi ako nababagabag, hindi ko pinapansin, wala namang katotohanan yun eh. Ano? Kaya hindi ko pinapansin yan. Alright. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin kay Miss Joey Cruz, in one of your vlogs in YouTube, you directed this statement sa akin. No? Akin mismo. Unang-una, hindi naman kita kilala. Hindi naman kita kaaway. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Tama ba ako, Mr. Chair? Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? No meron ba wala? None, Mr. Wala. Wala akong ginawang masama sa inyo, ha? Pinapatunayan nyo yan, ha? Pangalawa, hindi nyo ako kilala. Tama ba, Miss Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And Mr. Chair, I do not even know Miss Joey Cruz personally. Am I right? Correct, Mr. Chair. But, you made a statement against me. O ito, babasahin ko ha. O, ang sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo akong tinawag mo akong gago. Oh, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabihin ko, ba't mo ginawa sa akin yun? Bakit mo ako tinawag na gago? Bakit po, Mr. Chair? Please, yes. Mr. Chair, and I think it is already established that we do not know each other personally. Ano po yung pakilakas nga po? Hello, Mr. Chair? Mr. Chair? Okay. I think it is already established that we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not
a personal way, but it is an observation of my Mr. reaction Chair, on meron ka pang salita. Your observation is that I'm gago? Is that your observation? This pertains to the public function as I perceive it, Mr. Chair. No, yun, public what? Public action, Public Mr. Chair. action. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? No, Or Mr. is it Chair, you? the statement Let me came ask from you, me. Mr. Chair, is it you? Yes, Mr. Chair. So you were the one that said that, right? Correct, Mr. Chair. Ayun. Pero hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Yes, Mr. Chair. It What is your already right to established. tell me that I'm gago? Because I am a citizen of What the is Philippines. your right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. Chair. So your freedom of speech is to tell a person that he is gago? Freedom of speech ba yan? My freedom of speech, part of my freedom Bay, ang of galing speech is mo. to react Ang on the galing mo. action of Ito a public pa, sinabi official. mo ha, in another post, ito sirahin mo. Pero alam mo, kaya tayo nagmi-meeting dito, para mini-mention ko ito, no? Pero sa totoo lang, hindi ko pinansin yan, matagal na yan eh. Di ba? Hindi ko pinansin yan. Ito ha, ang sabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Mr. Chair, I am not very familiar Yes on or that no, post. Mr. Chair? Is that still, you think, freedom of speech? When you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Mr. Is Chair, that freedom of speech? yes, Mr. Chair. Ganon. Oo. So, ibig sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampaling kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Hindi action na. already. Yes, Hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Oo. Ang sabi mo, I'm going to be Hindi ko masabi to, Mr. Chair. F-U-C-K-E-D. Prepared. Binanggit mo yon? Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair, Oh. Mr. Chair, so that I can answer intelligently on the question You of... can, Mr. Chair, may I know you can the date answer of the intelligently, I but cannot what you answer... said here, is that intelligent? Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. You don't know, Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, you know, 50 posts in a day. I would like to understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair, that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa pagmumukha ko? That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. Well, we are going to get the date when this was said. Thank you, Mr. You would Chair. be able to know. Thank you. Kaya, pinapakonfirm ko lang yung statement na yan eh. Oh, ibig sabihin, do you believe, hindi ko na sabihin ang freedom of speech. Do you believe that this falls under protected speech? I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do the you question? believe that this falls under protected speech? Mr. Chair, like I said earlier, to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction
on the news or public action. As a political observer, I always practice. Miss Cruz, is this a political statement? You were saying a political observer. Is this a political statement? Do you believe that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful, intelligent discourse? Except as part of your statement, Mr. Chair, the malicious imputation you said, except that, the rest that you said, yes, it is part of the healthy public discourse. It is part of what, Mr. Chair? Healthy public discourse. O therefore, pag binanggit natin using profanities, insults, and malicious accusations, that is, anong tawag mo doon? Part of the healthy discourse, Mr. Chair. Healthy discourse. Healthy discourse ba yun? Yung Yes, profanities, Mr. Chair. Yes, Mr. insults, and malicious statements, healthy discourse sa'yo yun. Chair. Yes, Mr. And that's Chair. the reason why, Mr. Chair, that we should now actually craft a legislation to put a stop to Miss Joey Cruz, who seemed to be intelligent, and a woman using profanities, malicious insults, saying it is healthy. Yes, Mr. Chair, I stand by my statement. Everything you said, except the malicious imputation, which I do not do, is part of a healthy public discourse. It is part of my freedom of speech. In fact, it is recognized under the Universal Declaration of Human Rights Act that I should be able to express my opinion without Miss interference. Joey Cruz, I am the chairman of the Committee on Human Rights, and this is not recognized. Profanities, insults, and malicious words are violation of human rights. You violated my human rights. Ayan po, napanood natin ang sagutan ng dalawa, itong bully na congressman at itong palaban naman na si Miss Joey Cruz. So kung ano man ang mga reaction niyo o kung mayroon kayong mga gustong sasabihin, pwede niyo isulat yan sa comment section natin sa baba. At kung kayo may reaction o gusto ninyong pag-uusapan sa susunod nating video na i-upload, pwede niyo i-suggest dyan sa ating comment section. At yun lang muna sa panahon ito kasi medyo mahaba-haba na konti yung natin yung pinag-usapan natin ngayong araw na ito. Kaya ito, malapit na ang eleksyon, tayo na ang magdesisyon kung paano natin ito mabago o paano natin ito palitan ng mga nakaupo ng ngayon sa ating pamahalaan, lalo na itong mga nag-represent sa atin sa Congress. At maraming salamat at sana po ay supportahan niyo ako sa mga susunod nating mga uploads. At sana po mag-likes kayo at sana i-share niyo itong video na ito at paki-subscribe na rin. Libre lang naman ito eh. At wala man ako sa Pilipinas, nandito man ako sa ibang bansa dito sa UK, pero gusto pa rin namin mga Pilipino dito sa labas na makatulong kahit na sa ganitong paraan lang makapag hatid kami ng kunting tulong sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na ipaabot namin ang aming boses dito sa labas. At sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. At sana po hindi natin makalimutan magdasal. At ito lang muna sa ngayon. God bless us all.